Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon pag-uusapan lang po natin dito yung topic ni Banat Bay na sumagot na raw si BP Sara or sinagot ni BP Sara si Romualdez. Ito may kaugnayan pa rin po ito sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Dito umayaw na si Vice President Sara Duterte na yung i-request niyang confidential fund na nagkakalaga ng 650 million. So, bago natin simulan yung topic na to, baka pwede naman magparambing, pindot naman ang yung subscribe button kung di ka pa nakasubscribe. At yung like, wala naman pong bayad dyan. Konting lambing lang naman po. So, tuloy na po natin to. Sa inabahaba ng kontrobersya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education, isinuko na rin ito kanina ni Vice President Sara Duterte. Nagdudulot lang daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Nag-flying kiss pa si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media na nakaabang sa kanyang pagdating sa Senado ngayong araw para sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education na pareho niyang pinamumunuan. Pagdating sa plenaryo, hindi na ipinaglaban pa ng pangalawang Pangulo ang Randall Bunagan, binenta na kita dito. Lagot ka. Dami ko na sinabi tungkol sa'yo. Late ka. confidential funds para sa OVP. Nagtanong kasi si Senator Coco Pimentel kung aapila pa ba si VP Sara na mabalik. Hindi kasama si Tulfo sa 9 na senador na pabor sa CIF ni BP Sara. Sino nagsabi sa'yo? Una-una, gusto ko lang klaruhin. Mismong Senado ang nagsabi. Mismong si Jinggoy. Mismong lahat ng senador sinabing fake yung listahan na yan. That's fake news. Bakit tayo naniniwala? Bakit? Kasi sinabi ng mga vlogger. Huwag ganun. Ito yung sinasabi ni Banat Bay. Ito yung sinasabing executive session ng mga senador na may nag-leak daw ng information. So binalita to ng isang online news entity na yun nga daw na planong ibalik ng mga senador yung confidential funds even though na umayaw na tong si BP Sara. Pero yun nga, sabi nga ni Banat Bay, bakit ba pinaniniwalaan nyo pa? Mismong Senado na mismo nagsabi, fake news yun. So mas naniniwala kayo sa sinasabi ng mga vlogger na nagpapakalat na gumagawa pa rin ng paraan tong mga senador na maibigay yung confidential fund ni BP Sara. So sinabi na fake news. Ang fake news. Huwag nyo na pagpilitan. Yan ang mga pasensya na kayo, yan ang mga sinusuplak natin dito eh. Yung mga vlogger na walang kakwenta-kwenta, basta na lang nagpapaniwala. May isang online news na naglabas niyan. Lagot nga yung online news na yan eh. Una-una, bawal ilabas ang pinag-usapan sa executive session. Pangalawa, fake news yan. Walang butuhan na nangyari. 'Di ba? Hindi ho, kaya nga nagtataka sila, saan ang galing 'yan? Malalaman natin kasi pinatawag sa Senate hearing yung online news na 'yon. Tapos maniniwala tayo? Bakit? Kasi sinabi ni ganitong vlogger. 'Di ba? Yun lang sa akin sabi to, huwag niyong kontrain si Tulfo, high blood na. Ano ba talaga? Tulfo ba talaga ako, Sara Duterte? Hindi kayo hindi kayo mag-ano na kayo. Pag-isipan nyo na ng mabuti kung ano ba talaga ibibintang nyo sa akin. Maka Duterte o maka Tulfo. Kasi hindi kayo hindi nyo maayos yung utak ninyo eh. Ang paulit-ulit natin sinasabi dito, paulit-ulit. Ewan ko, tanga nyo. Hindi lahat kayo, yung mga nagko-comment lang. Na paulit-ulit. Titignan natin ang accomplishment nila. Hindi dahil sa pangalan nila. Ulit. May mga kabutas yan. Ayaw mo, may bilang na oras na mga... Oy, di detret yan
ang 500 million pesos na confidential funds. Sinagot yan ng Sabi nito isa, wait, may nagsabi dito eh. Sa GMA lumabas yan, hindi sa vlogger. Ang sinabi ng GMA, para linawin lang natin, may lumabas na at doon sa balita na yon, binalita rin ng GMA na it was fake news. Are we listening? Oh, Baka naman kinat na naman nila yung video. Tinanggal yung sinabing fake news. Ang kinarga lang ay yung nagbotohan yung mga senador para ibalik yung confidential funds. Yan kasi yung uso ngayon dito, yung kinakat-kat yung mga video. Tapos yun ay pakakalat ng mga vlogger na to. Di ba? So medyo panoorin muna natin ng buo yung mga balita bago tayo magkomento or bago tayo maniwala. Mas marami pa bang makukuha information ng mga vlogger kaysa sa mga mainstream media? Diba? Isip-isip din. nakita lang natin yung headline, pinaniwalaan na kagad natin. Diba? Sana panoorin talaga natin ng buo. Bise sa pamamagitan ng isang statement na binasa ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara. They will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seemed to be divisive. Itong binabasa ni Angara dito, kasi sa ganyan, bawal magsalita yung secretary, okay? O yung dinideliberate yung budget. Parang meron silang spokesperson o parang ang tawag nila doon sponsor, okay? Spokesperson. At si Angara, binabasa niya ngayon yung statement ni VP Sara Duterte na sinasabi niyang dahil nagkakawatak-watak na, wag na lang, hayaan nyo na lang confidential fund. Alam mo, dahil doon, natuwa ako sobra. Ang galing nun. Paniwala kayo sa akin. Panalo yung sinabi ni VP Sara Duterte na yun. Alam mo, kung sino man na nag-a-advise sa'yo, you hit the right button. Bakit? Habang nagwawarla yung mga congressman doon. Diba? Gumubula yung mga bibig ng mga congressman. Hindi, kasi si Sara Duterte, kasi si PRRD, gawa tayo ng resolution to support our speaker. Si Sara Duterte, I'm giving up the confidential funds kasi nga, nakakawatak-watak na. Galing. Maganda nga naman yun, di ba? At least, tapos na kagad yung issue na yan. Hindi na kailangan palaking pa. Kaso, ang problema nga, may mga ibang puwersa na yan pa rin yung ikinakargang issue kay Sara Duterte. Tulad yan, di ba? Pinakakalat nga nila na may mga senador daw na gustong ibalik yung confidential funds ni Sara Duterte. Kahit na nga ito, siya na mismo nagsabi, hindi niya na itutuloy kasi nga nagkakawatak-watak lang. So, gusto niya ma-preserve yung yung kanilang unit team. Biro mo si Sara Duterte pa gumagawa ng paraan para ma-preserve yung unit team. Pero may mga talagang gustong masira ang unit team. Hindi, totoo. Nadali sila dyan. Bakit? Yan ang tunay na response ng public servant. Hindi public epal. Diba? Ano response ng public epal? Gawa tayo na resolusyon to support myself. Sambahin nyo ako, mga animal kayo. Pag di nyo ako sinamba, tanggal kayo. Yun yung public epal, di ba? Ito talagang public servant ang sagot. Huwag na natin yan. Hayaan mo na yan. Importante, magsama-sama tayo dahil malaki ang problema natin. Oo, na-reverse sila doon. Nayari sila doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, magaling yung advisor nito ni VP Sara. Panalo di ba? Response pa lang Itong isa nagwawarla na, yung isa natataranta na, naglo-loyalty check na. Itong isa, okay, sige, hayaan nyo na, sa inyo na ho yan. Saksak sa baga nyo. Sana ganun na lang sinabi ni VP Sara Duterte, no? Di ba? Sa inyo na yan, isaksak nyo sa baga nyo. And as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House. Kaya nga may paninindigan, may prinsipyo si Sara Duterte. Totoo naman. Pagdating sa ugali, wala akong question kay VP Sara Duterte.
Alam mo, pagdating mo sa tapang, katulad niya ama niya, decisiveness, katulad niya ama niya, pagdating mo sa political will, katulad niya ama niya. No, ano ako dyan, no question about it. Talaga nga naman, di ba? Ang pinupuna lang natin sa kanya, nabudol na siya ng mga Marcos. Uulitin na naman ba niya? Di ba? Tingin ko hindi naman. So, dala lang siguro ng pagiging magkaibigan nila ni Amy Marcos. Sinasakyan niya lang yan. Pero malalaman pa natin niya pagdating ng panahon kung saan talagang magpapaya ng candidacy para sa presidential at vice presidential election. Diyan tayo magkakaalaman. Ayan. Pero tingin ko, hindi nakukunin ni Bibi Sara ang mga Marcos para maging katag team niya. Yun lang naman ang ang hindi ko maintindihan kung sakasakaling mangyari uli yan Kaya nga ngayon pala sinasabi ko na Pag inulit na naman yan, na magkaroon ng Sara Duterte and Senator Amy, nabudol na ulitin na naman. That it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore. That settles everything. Matatanda ang noong nakarang buwan lang, sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan at kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatanda ang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds ng naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Senate President Zubiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo. Bago yan, inusisa ni Senator Risa Ontiveros kung paano ba ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw ang 120... Ito maganda, tinakil to ni Boss Dada yung komento ni Ontiveros dito sa pag-transfer ng confidential fund from OP to OVP. Ganda ng pagkapaliwanag niya. 5 billion pesos na inilipat mula sa Office of the President papuntang OVP para maging confi funds noong December 2022. Paliwanag ni Senator Angara, ginamit ang nabuhing ligtas ang pagpapatupad ng mga proyekto ng OVP, lalo sa mga lugar na matindi ang insurgency. Kasi malay nyo, Bagdong, ginamit kasi yung kaya sinasabi 11 days lang, di ba? Kasi nakuha nila yung budget nila is December na yata yun, I think, or November. So, patapos na yung taon. So, kailangan nilang gastusin yung budget na yun kasi masisita sila ng audit. Kasi yan yung nasa batas natin. Kailangan yung budget mo sa the whole year, kailangan magastos mo. So, napakaikling panahon na lang yung hawak o nung maikling panahon na lang at kailangan na nilang mag-reimburse. Kaya kailangan nilang gamitin kagad yung pondo ng Office of the Vice President. Kaya sinasabi nga 11 days lang naubos nila yung 100 million. So, yun yung paliwanag doon. malay nyo may naririnig pa akong iba. Sara Robin. No, totoo. May nadidinig akong ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, we should be open to everything. Diba? Hindi tayo dapat sarado isip. Kasi iba ang dynamics ng politika sa Pilipinas. Hindi nga natin inaasahan tatakbong Vice President si Sara Duterte. All along, alam ng tao, si Presidente tatakbuhin niya. Di ba? Kaya, tingnan natin. Urgency. Napakarami. Yung mga sarado na isip, wala namang problema kung sarado na isip nyo, di ba? Kaya lang, masasaktan kayo dito sa channel ko. Dito sa channel ko, hindi pa pwede ang panatiko dito. Yan ang tatandaan nyo. Dito sa channel ko, ang panatiko dito umiiyak. Paiiyakin natin. Kami pong program ang OVP from libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, sa napakarami po. There's so many services that were provided by the OVP. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang Pati sa sa pag question nagbabasa.
ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. Sabi ni Mindanao Wanda, sayaan nyo na lang muna na may Sara at Amy na marites ngayon. Favor din niya kay Sara para to calm the sea. How come? Hindi, I don't understand. Paano magka-calm yung sea kung may Sara Amy? Dahil Marcos? You are on the wrong place, my friend. You are on the wrong place. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Na kailangan ng konti funds para sa mga nabanggit na proyekto. Sapat na raw ang regular na pondo ng OVP. Alam mo, Senator Robin, dapat tumayo ka dyan. Tinabihan mo na to si Ontiveros. Sana, Senator, upo ka na. Ano ginawa mo? Upo ka na, ha? Katwiran ng opisina ni VP Sara dahil Disyembre noong nakaraang taon ibinigay ang pondo, kailangan nilang magastos ito agad. Dapat, alam mo, Madam VP Sara, pag nagsasalita si Ontiveros, dapat hawak nyo na lang yung cellphone nyo. Mag-TikTok na lang kayo. Para, daming alam nito ni Ontiveros, eh. Mag-TikTok na lang kayo.